So how do we achieve perfect forex trading psychology? Yung ginawa ko, sige, sinubukan ko i-break down into steps para mas madali i-follow. Okay? So, I want you to also do this with me para para matinding mindsetan to. Step 1, we lose the attachment with money. Yung mga nag-join sa akin ng FAT dati tsaka yung inner circle, alam nila to eh. Yung mantra ko is it's just money. Yan lang. Win or lose, it's just money. Yun, sila Felipe, alam nila yun eh. Yan. Hindi ko alam kung nandito sila James. Yan, wala. Yan. Pero yun, yung mantra ko is it's just money. Alright? Even before, yun yung mga natutunan ko eh. Sobrang hirap ako sa pera kasi syempre naman 9 to 5. Si company yung nagko-control ng pera mo eh. And then ikaw, ano ba yung kailangan mong gawin? Talagang mag-hustling hard, yung mga ganyan. Pero the moment na naiisip mo, it's just money, nakaka-liberate lang siya. So yun nangyari, kahit matalo ka sa isang trade, yung ginawa mo, sinundan mo naman yung yung trading plan mo. There are just times talaga na mali yung entry or something. Pero naka-cut ka na sa level kung saan ka nagplan. So kung nawala yun, edi it's just money. Ganyan yun eh. Bakit ang taas ng tingin natin sa pera? If we look at money too big, syempre kapag nawala yan, talagang magre-react tayo eh. So that's why our mantra always has to be, it's just money. Okay? And also, very important din, kaya parati namin sinasabi kahit TMT pa lang, you only use money that you can afford. Hindi yung pera na pambayad ng bills mo or nangutang ka or yung mga pera na pambayad ng hospital expense or yung emergency fund mo, huwag mong gamitin sa trading. Alright? Kasi kung ginawa mo yun, mas mahirap umabot sa state na pwede natin sabihin na it's just money. Pero kung extra lang yan, yung mga savings, pwede talaga natin sabihin kung nawala yun, it's just money. Okay? Now, my exercise for you is that anytime na natalo kayo, okay, hypothetically, no, let's say sinundan nyo yung trading plan nyo, sinundan nyo yung trading plan nyo, and then natalo kayo, sabihin mo lang sa sarili mo, it's just money. Ulit-ulitin mo lang yan sa utak mo. Eventually, papasok din yan sa unconscious. And when it does, yan na yung mindset mo eh. Parang na-rewire na. So kung natalo ko, wala lang. Oh, pera lang naman. I can make more of that. Yan. So yan yung yan yung training talaga para sa isang hedge fund trader. Kaya hindi sila usually natatakot mawalan ng big money kasi alam nila pera lang yan. Pwede naman yan ibalik eh. Anytime. As long as meron silang edge, sinundan nila yung trading plan nila. Okay? Kasi it's just money. Win or lose. Yon. So maganda yan. Maganda magkaroon ng mantra. Right? Para matanggalan ng attachment sa pera. Yan. Step 2, aim for the win, not the profit. So madami kasi nagtatanong sa akin din. Siguro as it comes with experience din, yung mga beginner magtatanong, magkano na yung na ano mo? Usually nagsasagot kasi ako, yung win rate ko nasa 95%, 80% per week, maaabot na 90% per month. Kasi hindi na ako tumitingin in terms of money eh. Paminsan nga, hindi ko nga alam magkano yung nasa account ko. Ang alam ko lang, ilan yung wins ko, ilan yung losses ko. Yan lang yung alam ko. Paminsan, di ko nga check yung account ko until ready na ako mag-withdraw eh. Yun. Kasi, na mindset ko sarili ko to aim for wins, not profits. Wala talaga akong paki sa profits eh. I want to win. And kapag natalo ako, gusto ko malaman kung bakit. And then dun, parang video game. 'Di ba kapag video game hindi mo talaga habol yung yung pera or whatever or yung end talaga. Gusto mo naman talaga enjoy yung game eh.
So same thing sa Forex. The only difference is meron kang nilagay na capital. And yung pang-measure ng wins and losses mo ay nasa pera. Pero if you think about it, yung measure of profits and losses mo are pips. That's one thing. And also, yung ilang TP mo, ilang SL mo. So if you aim for wins and not profits, yung mangyayari, nire-rewire mo na yung brain mo eh. Sinasabi mo sa utak mo, oy, I'm here for the game. Hindi ako dito para sa pera. Yung pera ay result lang sa enjoyment ko dito. So yan yung tip ko, to have a professional mindset of a professional trader mindset. Don't measure your success in trading in terms of money or dollar amount. Wala tayong paki dun sa dollar amount. Okay, that's irrelevant. Ang kailangan natin is how many pips you made in the week or the month, ilang losses, ilang wins. Yung gawin natin, okay, your win rate, ilang wins divided by your total number of trades, yung percentage amount niyan, yan yung win rate mo. The aim is to get what? Up to 95% win rate. Okay, kung kaya. Okay, kung beginner, 60% and above na win rate, maganda na yan. Right? Kapag galing TMT pa lang, baguhan pa lang, 50% win rate, maganda na yan. Okay, kasi break even na. As you go along, dapat tumataas din yan. 60%, 70%. Yan naman yung important part. Per week yan. You can also do it per month. Yan. So the measurement has to be in wins. Focus, ayun, tama. Focus on the process, not the profit. The results will follow. So kung nag-enjoy ka ng game, wala ka naman pa sa sa end result eh. Kasi nag-enjoy ka ng game. And if you win, ayun, kung panalo ka sa lahat ng mission, edi masaya ka. Yan naman yung important part eh. We're here to enjoy the process. Right? Step 3, have a schedule. Parati ko sinasabi to, kung talagang siseryosohin mo si trading, kailangan may schedule ka. And the goal here, like sinabi ko, kung gusto mo talaga mag-trade in the zone, the goal is to trade mechanically. Hindi yung emotion-based, hindi yung out of nowhere, sige, natripan ko mag-trade, magte-trade ako. May mga times na baka maswerte ka, pero for sure matatalo ka rin kung impromptu ka lang mag-trade. Right? So the goal here is to make sure you have a routine and don't break it. Okay? Magte-trading plan ako. Kailan? Broad market view, Saturday. Tapos na ako mag-broad market view and economics, analysis of experts sa Sunday. Tapos sige, yung gawin ko, mag-glance ako sa possible pairs to trade. Tapos gawa ako ng preliminary mate formula analysis sa Sunday. Para pag Monday to Friday, aabangan ko na lang. Parang ganyan. So ngayon, if na-miss out mo si Sunday, ayan, na Sunday tapos wala ka ng oras gumawa ng beat framework within the week, do not trade. Okay? Unless kaya mag-stick to the routine, yung routine na ginawa mo para sa sarili mo, huwag ka mag-trade. Kasi kung na-break mo yung routine mo, mababreak din ang trading plan mo. And once na-break yung trading plan mo, makikita mo yung mga losses. Okay? So yun, just like step 3, having a schedule, kailangan meron ka ring plan. So ang trading plan natin, kailangan meron. Kailangan nandiyan yung analysis natin. Risk on, risk off ba yung market? Anong ba yung mga ita-trade natin? Okay, what pairs do we look at? Ano yung mga pinakamaganda? Okay. Next is saan tayo papasok? Supply and demand na mate formula na yan. Diba? And then lastly, talagang kailangan to, saan tayo magtitipis, saan tayo mag-SL. Right? So yun nangyari dyan, if ever, na-cover mo na yung tatlong parts ng trading plan, ayun, fire and forget. Pwede mo na iwanan. Check mo lang from time to time siguro kung kamusta ang trade mo. Pero to be honest, you don't need to. Check mo na lang siguro the next day, end of the week, mga ganyan. Hindi naman talaga kailangan kasi nakaset na siya. And kung part siya ng trading plan mo, no problem na siya. Pwede mo na siyang hayaan. And here is the crucial part. Okay, sobrang crucial to. If a trade does not fit into all the criteria of your trading plan, do not trade.
Okay? So, yan yung isa sa mga first rule. Ano ba ibig sabihin yan? Ganito. Let's say, ang gusto natin ay ito, ganito. Ganyan. Diba? So, let's say, nag-spot tayo ng supply level dito. Ayan, focus kayo sa drawing ko. Diba, ang ano natin is demand level pala to. So, let's say gusto natin mag-trade ng demand level na to. Okay? Let's say, nag-touch lang siya lightly dito sa top ng demand level. Okay? And then nagkaroon ng parang candlestick pattern. Okay? So dapat buy tayo, 'di ba? Ngayon, kung napansin mo, okay, analysis and entry, wala kang problema, 'di ba? Kung napansin mo, hindi 1:2 ang risk-reward ratio mo, or let's say, yung possible loss mo for the SL ay lampas sa number of pips na gusto mong i-risk, do not trade. Let's say for me, ako 30 pips lang talaga yung nire-risk ko per trade. Okay? Kasi naghahanap talaga ako ng sniper entry. Based here, let's say ito, 'di ba dito ka papasok. Ako nilalagay ko usually yung yung SL ko below demand. Yan. Let's say ito 50 pips. So yung mangyari, 50 pips yung magiging SL ko, hindi 30. Papasok ba ako? Hindi. Bakit? Kasi hindi swak sa isang criteria ko eh. Why should I? Di mapapraning lang ako. 'Di ba? Coach, 'di ba magandang ano 'yun? Kahit maganda 'yan, baka sa 50 pips okay lang sa para sa akin hindi. So kung hindi pumasok sa rules ko, hindi rin ako papasok. Ganun lang naman kasimple. Ngayon, if your trading plan is spot on but you miss the timing, do not trade. So ano meaning niyan? Let's say, yan, same scenario. May demand level tayo dito. Yan. And then, ayan, pumunta yung price sa demand level, then meron tayong ganito. Ngayon, hindi mo na-check. Nagkaroon ng isa pang bullish candle dito. Papasok ka ba dito? Ako hindi. Kasi, for one, tumaas na ang risk ratio ko. So, ba't ako papasok dyan? Tsaka iniwan na ako eh. 'Di ba? Classic FOMO yan kung nag-trade ka niyan. Unless swak pa rin sa trading plan mo or unless swak pa rin sa risk ratio mo. Okay? Or risk exposure. Right? Pero kung hindi, let's say iniwan ka na ng timing like this, don't trade. Kung hindi mo na feel or hindi na pasok sa trading plan mo or yung rules na sinet mo para sa sarili mo, do not trade. Learn to retreat. Hindi naman kailangan parating mag-trade. Okay? Doon tayo sa important, very important, doon tayo sa trading plan and sa rules natin. Okay? Step 5, control your emotions. So ito, there are 4 emotions na kailangan talagang i-take note. Itong 4 na to ay fear, greed, sadness, and happiness. Coach, ba't dinamoy mo yung happiness? Hindi ba dapat lahat tayo maging happy? And wait lang, explain ko din yan. First is fear and greed. Okay? 2 very common emotions sa forex market. That's why nasa stop hunt ang mga tao dahil sa dalawang emotions na to. So yung FOMO actually combination yan ng fear and greed. Fear of missing out and pumapasok ka kasi greedy ka. Yan. Fear of missing out and fear of losing money. Isa pa yan. Worst feelings that you can have when you're going to trade. So, kung natatakot ka mawalan ng pera, the first thing na kailangan mo na gawin ay mag-reflect muna kung bakit. Kailangan umabot ka kasi sa state na hindi ka natatakot. Bakit ka natatakot mawalan ng pera? Is it because ginamit mo yung pera na yan na pang-capital ay utang lang? Or is it because hindi yan pang-bills mo yan? Or is it because sakto lang yung pera mo?
pang-bills, tapos yan na lang yung natitira. E di kapag ganyan, kailangan maghanap ng paraan para hindi ka takot na mawala yung perang yan. Maybe, ang pwede mong gawin ay, for example, mag-put aside ka ng savings muna, na malaking savings per month. Okay, mag-ipon ka muna. Tapos, 20% ng savings mo, ilagay mo sa trading. Oh, meron ka pang 80% ng savings. Alright? So at least may savings ka pa. Kung 20% yan, isipin mo lang, maliit lang yan. So okay lang sa'yo na mawala yung 20%. So ganyan yung logic niyan. Yan. Kung nafe-feel mo may ganyang klaseng feelings ka, don't trade. Mag-reflect ka muna. Okay? Ano yung pwede kong gawin para hindi ko ma-feel to? Okay? Yan. Sa pa to. If you feel greedy because you made profit and you will break your trading plan, do not trade. Yung tipong let's say, yung TP mo ng isang trade ay nasa resistance level. And then let's say nandiyan na siya sa resistance level. Yung mga iba kasi tinatanggal yung TP. Okay? Kung kasama yung pagtanggal ng TP sa trading plan mo, no problem. Pero kung nafe-feel mo na greedy ka lang and sa tingin mo aakyat pa yan, parang feel mo lang aakyat yan na walang solid basis, don't trade. I-pull out mo na yung trade mo. Okay? Kasi emotions taking over na siya. Hindi na siya solid framework and logical basis. And alam naman natin, yung mga retail traders lang, yung mga newbie traders na hindi nag-TMT tsaka TAT, yung nagte-trade na ganyan. And 95% of retail traders lose money dahil dito. So wag natin gayahin. Yan. Sadness. Yan. Very important to. The danger of sadness/anger. So, classify ko na lang silang dalawa. Sinama ko na lang. Nakaka-blind siya ng analysis. For example, nag-away kayo ng jowa nyo. Ayun, sa day na yan, sad ka. Eh baka sad tapos may halong galit pa. Eh nag-try mo mag-trade. Ayun, sa utak mo, magta-trade na nga ako para hindi ko isipin. Eh yun nangyari, wala ka sa state of mind na pwede kang gumawa ng matinong judgment. Kasi galit ka eh. Okay? Yung problem kasi dyan is, kapag galit ka or sad, baka ilabas mo pa dun sa chart. And kung natalo ka, mas lalo ka masasad. Okay? So, ayun. Yung caveat dyan kasi is, possibly, yung trading mo magiging based sa emotions. So, therefore, if you are sad or angry, do not trade. Chill lang dapat. Happiness. Oh, yun. Ito yung confusing, di ba? The feeling of happiness or euphoria is also dangerous because it makes you overconfident. So panalo ka ng panalo, winning streak ako, sige. Feel mo, kahit anong trade yung in-enter mo, panalo. Very dangerous yan. Yung tipong kahit hindi matinong setup, papasukan mo kasi winning streak ka. Doon natatalo ang mga tao sa casino. Yan. Ako may ganyan din ako paminsan eh. Yung mga ganda ng winning streak. Kunyari, 3 weeks, walang talo, parang ganyan. Tapos doon sa fourth week, ayan, may talo na. So, ayun, nangyayari din yan sa akin paminsan. Ang important lang naman dito kasi is, once natalo ka after a winning streak, tumigil ka muna. Okay? Kasi yung problem dito is, if naka-winning streak ka, sobrang saya ka, when you lose, and for sure matatalo ka, kung nafe-feel mo yung euphoria na yan, mas lalo ka magagalit or ma-anxious. So, if you feel too happy, don't trade. Ibalik mo yung emotions mo dun sa normal state, yung chill state. Okay? Ang tawag ko dyan is state of neutrality. Wala kang nafe-feel, yung parang relax lang. Okay? So, paano mo mafe-feel to? Mafe-feel mo ang state of neutrality. Ito yung dalawang signs. When you profit, wala lang. 'Di ba usually kapag napaprofit ang tao, masaya. Pero for a more experienced trader, kapag nagpa-profit sila, wala lang. Parang, uy, panalo ako. Cool. Yan. Uy, panalo ako. Uy, dami akong panalo. Yes. Ganyan. And then after that, balik ulit sa
state of neutrality. Hindi tayo mag-celebrate na sobra. Panalo ako, party tayo, yung ganyan. Huwag tayo ganyan. Kasi once ginawa mo yan, okay, no problem naman mag-celebrate ng wins. Okay? No problem din kapag nagka-winning streak ka, mag-celebrate ka. Kung gusto mo uminom, no problem. Okay? Gusto mo sabihin sa kaibigan mo. But, during that very, very happy state, do not trade. Huwag ka mag-trade kung nasa happy state ka na yan. Kasi tawag dyan euphoria. Kung nag-trade ka, most likely maging overconfident ka. And baka mali pa yung pasukan mo. Baka maswerte ka first few times, pero yung mangyayari dyan, hindi siya sustainable. So what you have to do is, get back to that state of neutrality bago ka mag-trade ulit. Yan. Siyempre, when you lose, kailangan feel mo sanay ka na, wala lang sa'yo. Doon papasok na si mantra na it's just money. Kung natalo ka, dapat wala lang. Kung natalo ka and kung panalo ka ay nafe-feel mo parang wala lang, doon na yung state of neutrality na sinasabi ko. Okay? Doon ka talaga makaka-trade at optimal. Yan. Siyempre naman, tao tayo, hindi naman natin kayang pigilan talaga yung emotions natin. Ang kaya lang natin pigilan or i-control ay ang reaction natin. So, if you feel sad, if you feel happy, ganyan, yun, like sinabi ko, do not trade. Ang kailangan mo gawin is let it out of your system first. When you feel you are not in your zone or state of neutrality, do whatever you can para matanggal. Okay? Kunyari, masyado ka masaya kasi winning streak. Sige, celebrate ka muna. Tapos pero wag ka mag-trade. Celebrate ka muna and then kapag medyo okay ka na, doon ka na mag-trade ulit. O losing streak ka. Ayan. 'Di ba? Angry, sadness, mga ganyan, depression, mga ganyan. Wag ka muna mag-trade. Mag-take ka ng break. Kapag nakabalik ka na sa state of neutrality, doon ka mag-trade ulit. Okay? Hindi naman kasi lahat ng tao kayang bumalik sa state of neutrality after a streak eh. So, yung advice ko dyan para sa mga may nafe-feel na ganyan ay huwag muna mag-trade. Itapon mo muna yung phone mo, yung MT4. Huwag muna hawakan yan. Okay? Let it all out of your system first. Tapos kapag nakabalik ka na sa state of neutrality, at least pwede ka na mag-trade without emotions again. Yan yung talagang feasible. Okay? Kasi sipin mo lang to, yung mga nagre-revenge trade, yan yung mga talo parate. Bakit? Kasi meron silang feeling na kailangan nila ibawi yung pera nila. Okay? Pero I'm going to tell you right away, walang kailangan ibawi. Bakit? Kasi ano sinabi ni Mark Douglas sa Trading in the Zone? Each trade is independent from the next and the next and the next. So bakit mo nire-relate? Ano yung kailangan ibawi kapag pera lang yan? 'Di ba? Why do we have the need na kailangan ibawi ang pera? Kung, it's just money. Kung afford naman natin na, na hindi isipin yan. 'Di ba? So, yan yung important dito sa Forex. Kailangan may ganyang klaseng mindset tayo if we want to trade. And syempre naman, ang pinaka-important dyan kasi is self-awareness eh. Kailangan alam natin or master natin yung sarili natin emotions para alam na natin kung ano kailangan gawin. So if I'm angry today, and kunyari galit ako, punta muna ako sa boxing gym, isusuntok ko na lang yung punching bag muna. Mag-sparring kami ng isang tao dyan, labas ko sa system ko. Kapag okay na, balik ulit sa trading. Okay? Yan yung importance din of having a hobby. No? Kailangan may mga hobby kayo. Baka may mga iba mahilig sa video games naman. Kapag di mo masyadong trip yung mag-exercise, baka ano pa ba yung mga ibang hobbies? Baka yung mga iba mahilig kumanta or sumayaw, ganyan, or mag-painting, ganyan. So, kailangan gamitin nyo muna yung mga hobbies nyo para i-distract kayo from your emotions. Okay? And then from there, pag nakabalik na, trade ka na ulit. Pag state of neutrality na ulit. Right? Step 6, do not listen to other people and do not compare.
So dito sa community natin, okay lang naman na na i-share natin yung results natin, let's inspire others. Pero wag nyo i-compare yung sarili nyo diyan doon sa ibang tao. Okay? Kasi 'di ba sinabi ko, trading is an art. So baka na-discover na niya o baka kasi mas nauna kasi siya mag-enroll kaysa sa iyo eh. Wag mo i-pressure yung sarili mo na iabot sa ganyan kasi may sarili kang journey din. Okay? Baka hindi kasing bilis nito, pero okay lang. No problem kung mas mabagal. Take your time. Wala naman nagko-compete eh. Hindi naman tayo dito sa TMT para mag-compete. Andito tayo para matuto and mag-self-improve. Yan. So do not compare your results to others and do not simply copy other people's strategy or trades unless they make sense to you. So yung important part kasi dito ay developing your own style. Okay lang naman na mag-take ka ng onting elements nitong trader na to para i-formulate mo yung sarili mong rules. For example, ako, 30 pips lang talaga yung gusto ko. And then ina-adjust ko na lang yung lot size ko para sa risk exposure. Oh, try ko nga yung 30 pips din na SL only. Baka nag-work para sa akin. Oh, okay. Baka hindi. Baka wider yung gusto ko. Wider SL. Ayan. So, kasama din yan sa self-awareness and self-mastery. Yung kailangan mong intindihin muna yung sarili mo. Okay? That's why sinasabi ko Forex is a life-changing journey talaga. Kasi dahil sa Forex, wala kang choice kung hindi i-master mo yung sarili mo. Kasi 80% of Forex trading is psychology. O yung sarili mong psychology for that matter. Step 7, remember that trading is a science and an art. So kanina ko pa sinasabi to. Trading is a science in a sense that it follows the principles of psychology and patterns. So meron tayong methodology sa Forex trading based on psychology, psychological frameworks. Okay? Kasi ang Forex market or any financial market ay ano lang naman, collection lang yan ng mga perception ng mga investors. Okay? Yung psychology or emotions ng mga participants lang. Yan yung Forex market. Okay? So kunyari, bumaba si SPX, ano bang ibig sabihin yan? Natatakot mga investors. O pag umaakyat, ano ibig sabihin yan? Hindi natatakot ang investors. O kapag nagre-range, undecided. Parang ganyan. So yan yung science part kasi gumagamit tayo ng principles of psychology in order to understand yung collective psychology naman ng market participants. And syempre yung patterns niyan, yung patterns na fina-form nila. Alright? That's why meron tayong price action. Yan. And at the same time, trading is an art in a sense that how you interpret patterns and human psychology is based on your own skills and style. So for example, ito yung tingin ko trend siya. Para sa akin, ito yung interpretation ko. Possible naman iba yung interpretation ng ibang tao eh. Okay? No problem naman mag-share ng interpretations. Alright? Pero kailangan magma-make sense sa'yo. Kasi kung hindi nagma-make sense yung interpretation sa'yo, baka hindi siya pasok sa trading style mo. Diba? So yun, dito naman sa FXLA or dating FXLA, ngayon TMT na, yung binibigay talaga namin is yung science part. Meaning yung rules, yung theory, yung framework, everything. Okay? Kailangan nyo rin malaman, ito yung art part naman. Kailangan nyo malaman kung ano yung sariling interpretation nyo ng mga concepts na binibigay and yung mga rules and yung mga techniques. So yun. Yan yung part na medyo kailangan yung i-find out para sa sarili nyo. And also self-mastery of the self. Yung personality, kung paano ka mag-trade, reflection din yan ng personality mo. Okay? Yan. Lastly, step 8. Don't think short-term. Think long-term. Huwag tayo mag-develop ng short-term mindset. Long-term mindset tayo. Okay? We want to look at not the daily trades, not daily wins and losses kasi ano naman long game tayo. Tumingin tayo sa week. Within the week, panalo ba tayo? Hindi. Okay, at the month, panalo ba tayo? Hindi. Etong trade na to, i-hold ko siya kasi alam ko may value siya. 'Di ba? Parang ganyan.
So ang important dito is always look at sustainability and net profits, not daily profits. Okay? Hindi important na 2 beses ka na natalo today. Kasi may 1 week pa naman eh. In that 1 week, pwede mo naman magkaroon ng wins. Hindi naman important yung losses. No problem naman. As long as we think long term. Okay? So ganyan yung usually yung mga nagsi-think ng long term kasi is yung swing and position traders. Day traders may ganyan din. Pero yun, mostly yung mga swing traders kasi since medyo matagal sila mag-hold, sanay sila mag-isip, ano yung pwede mangyari 1 week from now, ganyan, or whatever. Position traders mas lalo na. Okay? Pero yun, it's up to you to find what works for you then. Alright? Ang important lang dito is we think of sustainability in the long run. Wala tayong pake sa daily profits. Kailangan lang natin, ano yung win rate natin for the week? Ano yung win rate natin for the month? Ilang pips tayo sa week na to? Ilang pips tayo sa month na to? Okay? And then eventually, after 1 month, makikita mo na yung net profits mo. Okay? Doon mo evaluate. Kamusta naman? Net profits after 1 month. Ayun. 'Di ba? Mas okay yan kaysa tumingin ka sa profits mo daily. Ayoko din kasi i-measure ang ang wins sa sa pera eh. Okay? Usually ginagawa ko na lang, tinitignan ko na lang yung profits ko after 1 month. At least parang business siya, tumitingin tayo ng income statement natin in the month. Ayun yung mga net. Yan. So yun, ito pinaka-last step, enjoy what you do. Yan yung isa sa mga pinaka-important talaga. Hindi dapat liability ang Forex para sa'yo. Kasi kung trinit mo lang siya as, gusto ko magkapera na mabilis, hindi mo ma-enjoy yan. Hindi mo ma-enjoy yung journey. Kung gusto mo talaga ma-enjoy yung journey, dapat strive for self-improvement. Always want to be better. Bakit? Bakit pag self-improvement tayo? Okay na ako dito eh. Ayan. Kasi there is always room for improvement. Kahit nga ako as a coach, parati rin ako nag-webinar kasama yung mga hedge fund traders, ganyan. Kasi gusto ko pa rin matuto. Learning will never stop. Yan. And syempre naman, don't worry about the money. It will come basta gumaling ka. As long as gumaling ka, darating din naman yung pera. So, why bother thinking about the money? It's just money. Yan lang, 'di ba?